Hindi ko na nga natiis tong lababo namin kaya naman ginawa kong ganito. Nung nakaraan nga naglagay ako ng wallpaper dito para naman gumanda tong lababo namin. Makalipas nga ang ilang buwan ay hindi ko na nga nagugustuhan kung anong resulta nun. Tinanggal ko na nga yung wallpaper at masuka-suka talaga ako sa amoy. Ganito na nga yung itsura nung tinanggal ko yung wallpaper. Nadudugyutan na nga ako kaya naman pinabili ko na si Lalab ng maliit na pintura. Color white nga yung pinabibili ko sa kanya pero ewan ko ba bakit color beige tong dala niya. Wala na nga ako magawa dyan kaya naman tinanggap ko na. Char. Masyado nga ako nagmamarunong at ako na nga nagpintura. Hindi ko nga alam kung mapapantay ko yan pero bahala na. Hindi pa nga ako nagtatagal pero nangangalay na kagad yung braso ko dyan. Paano pa kaya yung mga matagal na nagtatrabaho magpintura? Akala ko napakadali lang magpintura, hindi naman pala. Hindi nga lahat mapipinturahan ko dahil may paggagamita pa kami ng pintura. Pag meron ngang natira, tsaka ako na lang itutuloy. Tumungtong na nga ako dito sa lababaw, sana lang ay kayanin ako niyan. Habang nagpipintura nga ako dyan, naisip ko na sana balang araw yung bahay na namin yung susunod namin pipinturahan o pagagandahin. Para nga sana kada may aayusin kami hindi kami manghihinayang. Pero syempre pagtatrabahuan pa namin ng bonggang-bongga yan. Kaya ngayon itong inuupahang bahay muna namin yung pagagandahin namin. Siguro naman tatagal pa kami rito kaya okay lang. Pero kung hindi naman okay lang din dahil na-experience naman namin yung magandang bahay. Nangingitim na nga rin yung mga singit-singit ng tiles na to kaya naman naisipan ko rin lagyan ng grout. Nako mga mi, first time kung gagawin to kaya wag nyo akong i-judge. Gagayahin ko nga lang yung mga napapanood ko at sana nga magawa ko talaga ng maayos. Meron nga akong mga napapanood, yung mga nilalagay nila parang glue lang. Para siyang glue na may kulay. Kaso naisip ko nga na baka hindi naman magtagal yun kaya itong grout na yung nilagay ko. Nalagyan ko na nga lahat kaso hindi ko na nga naipakita sa inyo. In fairness nga dito sa gawa ko medyo makalat. Bumili nga ulit ako nitong dalawang bottle pump. Ilalagay ko nga dito yung dishwashing liquid namin tsaka yung bottle cleanser ni Magnus. Color white nga to kaya naman pasok na pasok sa team puti. Kahit hindi naman puti yung binili ni Lalab na pintura. My God. Ito nga yung ginagamit ko na bottle cleanser ni Magnus, itong Unilab. Simula nga newborn pa si baby, ito na talaga yung ginagamit ko. Nasira na nga rin yung pump niyan, kaya naman bumili na nga rin talaga ako nitong bottle pump. Konti na nga lang yan, buti na lang meron pa akong pang refill dito. Mahirap kasi talaga maubusan kaya naman nag-i-stock ako. Kapag nag-order ka pa kasi hindi mo alam kung kailan dadating. Dito ko na nga ilalagay yung mga bottle pump. O diba, napakagandang tingnan. Maglalagay nga rin ako nito para dito ko nga ilalagay yung sponge. Meron yung butas sa ilalim kaya hindi maiipon yan yung tubig. Hindi nga yan aesthetic pero cute naman kaya okay lang. So yun na nga yung grout na nilagay ko kaya naman ito maghuhugas na ako ng bote ni Magnus. Itong portable na planggana nga yung ginagamit ko kapag maghuhugas na ako ng bote. Sa dinami-dami nga ng bote na sinubukan namin, dito nga lang kami kay Pigeon natuwa. Nako mga mi, sa sobrang pagtitipid ko nga kung ano-ano yung sinubukan kong bote. Hanap nga ako ng hanap ng murang bote kaso ayun nga lalo ko napamahal. Buti na lang talaga may Pigeon kaya naman ito na talaga yung ginamit namin. Kung hindi nga ako nagkakamali, nasa 300 plus yung bili ko dyan, 2 peraso na. Mura pa rin naman siya kung tutuusin kaya naman pasok na pasok pa rin sa budget. BPA free na nga yan kaya matibay. Sobrang lambot at napaka-elastic nga nung nipple kaya hindi mako-confuse si baby. Nakakatuwa talaga kahit papano maayos na tong lababo namin. Maaliwalas na nga kaya naman hindi na nakakatabad maghugas. Kapag nag-sterilize nga ako ng bote ni Magnus, Wilkins na nga yung ginagamit ko para safe. Itong Coco sterilizer naman yung ginagamit ko dahil 5-in-1 na to. Pwedeng sterilize yung bote at pwede na rin i-dry. Mag-init ng gatas ni baby. Pwede ka na nga rin mag-steam ng pagkain dito. At pwede na nga rin gawing storage ng bote ni baby. Ilalagay ko nga lang sa 20 minutes kapag nag-sterilize ako ng bote. Makikita nyo nga rito na tuyo na talaga yung bote at hindi nyo na kailangan pang punasan. Kaya naman makakasave ka na rin ng oras.